Hindi ko mapaliwanag ang pakiramdam ng pagyakap ko kay baby. Parang sasabog talaga ang puso ko na kung pwede nga lang talaga na hindi kita pwedeng iwanan, tutoy. Na pagbalik ko talaga malaki ka na. At ito si Chan, dumidila-dila siya na pakiramdam ko, umihigbi siya. So dito na kami sa Taiwan ngayon. Lalapag lang ang aeroplano namin. Napagad na tayo. Tapos lang na medical namin dito sa clinic na to. So okay na. Punta tayo sa may mga malita. Dito na ngayon ulit ako sa agency para ibigay yung natitira kong 40,000 na kulang sa placement fee, processing fee. So time check 4:20. Ang close nila ay ka-5. So medyo na late tayo. Pero may hintay tayo ni ma'am. Dito tayo. Pauwi na tayo ngayon. So nabigyan na natin yung kulang na pera. So, ang flight natin ay 26. Sa 26. So inform tayo nila para bumalik kung kailan. Ayun. Labas na tayo ngayon, pauwi na. At medyo nalulungkot tayo na natutuwa. At tears of joy na makakalis na tayo. Mapagpalang araw sa inyo lahat. For today's video, samahan nyo ako. Nakompleto ko ng bayaran ng aking placement fee na 75,000. Okay na rin ang medical ko. Nakapag-take ko na rin ako. May visa na ako. At ngayon naman, kukunin ko aking ticket sa aking agency. Tara, samahan nyo ako. Dito ngayon ako sa Malate at kukunin ko ngayon yung aking requirements. So, pinag-report ako ngayon dito. Kasi may ticket na daw ako. Thanks God. Palabas na tayo sa agency at nakuha ko na yung aking mga papeles. Pauwi na nga pala ako nang maisip ko wala na nga pala akong malita sapagkat sira na yung dati kong malita. So ngayon napagpasyahan kong dumaan dito sa mga murang malita dito sa Baclaran. Hindi muna ako bibili ng malita sa mall para maisip ko yung pera kong gagamitin sa iba pang gamit na dadalhin ko. Dire-diretso lang dito para makapunta doon sa mga malita. Ayan. Napakaraming mga murang malita, meron tigka 500, 1,500, 2,000. Pero napansin ko yung zipper nila saka yung gulong hindi tatagal. Nababakbak na kasi. Natagalan nga pala akong pumili at umuwi na lang na walang nakuha. Ang naisip ko, manghihiram na lang ako ng malita sa aking kapatid sa Cavite. Marami naman siyang lumang malita at hindi ginagamit. Kinabukasan nga ng umaga-umaga, nag-jeep kami ni Chanel, ang aking alagang aso. Tuwan-tuwa nga pala si Chanel sapagkat matagal na siyang hindi nakakapunta ng Abida. Andun kasi yung kanyang mga kasamahang aso, ang tagal na niyang hindi nakakapunta ron, simula na magbukod kami. Pinasyal ko dito si Chanel sa mga sa Paragi Chichi. 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 And finally, thanks God sa buhay ng kapatid ko. May malita na ako. May magagamit na ako sa pag-alis ko. Marami nga pala tong malita kaya lalabahan ko muna. Habang nilalabahan ko nga yung malita, ang dami tumatakbo sa isip ko. Naisip ko, ano kayang ilalabahan ko rito? Ano kayang kulang pa sa mga gamit ko? Ano kaya ang mga gagamitin ko ron? Ano kaya ang kailangan ko pa? Sumagi rin sa isip ko na itong malitang ito rin ang gagamitin ko pag uwi ko. Marami ng laman na tsokolate at siyempre mga dollars. Joke lang. After 2 days, tuyo na tong malita ko at nilalagay na ni Mrs. yung aking mga gamit. Flight ko na kasi bukas. Wala naman ako masyadong pinamili. Ang binili ko lang medyas, underwear, saka safety shoes. At saka pala mga okay na pantalon kasi importante yung pantalon. Importante kasi yung pantalon sa araw-araw na trabaho at saka yung safety shoes. Hindi na nga pala ako bumili ng damit na bago. Siyempre matatagalan ako sa Taiwan at doon na lang ako bibili ng paminsan-minsan. Habang nilalagay ni Mrs. yung mga gamit ko, nagtatanong ako sa sarili ko, totoo kaya ito? Aalis uli ako? Maiiwan ko si Chanel, maiiwan ko si baby, maiiwan ko si Mrs. Kakayanin ko ba sa abroad? Napamahal na kasi sila sa akin at nakasama ko sila na matagal. Kasi nung unang abroad ko, kasama ko si Mrs. At matagal kami sa abroad magkasama. Ibang usapan na kasi pag tumagal kayo sa Pilipinas at nakasama mo silang matagal. Lalong higit, nagka-baby na kami. Walang mapagmahal na ama ang iiwan ang kanyang anak at ang kanyang asawa o ang kanyang pamilya para lumayo. Pero ito isang desisyon talaga. Desisyon na hindi lang 100 beses kong pinag-isipan bago ko ginawa. Isang mahirap na desisyon na pinag-isipan ko talaga na para kay baby at hindi para sa sarili ko o para sa asawa ko. Sa totoo lang, naranasan naman namin, kaya naming mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya namin tiisin kahit anong trabaho, kaya namin tiisin ang hirap. Pero ang hirap na makita ang anak namin na lumalaki na may karamdaman. Hindi namin kakayanin na araw-araw siya nakikita na ganun. Ang pinakadahilan kung bakit nag-abroad ako at nagdesisyon na ganitong aalis ako ay para sa baby ko.
Simula kasi na ipanganak si Baby Sayon, dire-diretso na ang kanyang pagpunta sa ospital, pagpunta sa clinic para magpa-check up. Undergoing kasi yung kanyang check up. Nagkaroon kasi dati siya ng sakit na epilepsy, tas infantile spasm. Pero ngayon, napakaganda ng kanyang recovery. Undergoing ang kanyang gamutan. Magandang improvement ni Baby. Nawala ng kanyang infantile spasm sa kanyang epilepsy. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan. Maganda naman ang resulta ng gamutan ni Baby at tuloy-tuloy ang kanyang development. At ayaw ko na mangyari na makita si Baby na nahihirapan, na bumalik ang dati niyang sakit. Kaya ito, mag-a-abroad ako para sa'yo, Baby. Gagawin ko ang lahat. Isasantabi ko ang sakit at hirap na dadanasin ko ulit sa abroad. Titiisin ko ang pagkamis ko sa inyo para lang sa iyong kagalingan. Para lumaki ka, Baby, na normal na maranasan mo ang kagandahan ng mundo. Katulad ng naranasan namin o higit pa. Katulad ng naranasan ng mga kabataan na masayang lumalakad, naglalaro, nag-aaral, at bumuo ng sariling pamilya. Sinasamahan tayo ni Lord noon pa man. Hanggang ngayon at sa mga susunod pa, kasama natin si Lord. Kaya magtatagumpay tayo sa lahat ng plano natin sa buhay. At sa lahat ng ating hinihingi sa Kanya, bibigay Niya. Isa rin sa napamahal sa akin at di ko kayang iwan si Chanel, ang aking alagang aso. Simula tuta kasi katabi ko na siya. At hanggang ngayon 2 years old na siya. Nahihirapan ako na tingnan na hindi na niya ako makakatabi, na hindi ko na siya mapapakain, na hindi ko na siya mapapalaro. Pero andyan naman si Mrs. Mapagmahal din naman sa hayop ang aking asawa, saka alam na niya ang gagawin. Yun nga lang, hindi tulad ng pagmamahal ko. Alam ko, hanap-hanapin ko yung paglalaro namin ni Chanel, yung pagpapakain ko sa kanya, at yung pagja-jogging namin tuwing umaga at hapon. At syempre lalong higit yung aking asawa, na andyan lagi siya. Simula noon hanggang ngayon, sumusuporta sa akin. Iniintindi ang aking mga pagkukulang at aking mga pagkakamali. Sinamahan niya ako sa hirap at ginhawa. Napakaraming tumutol sa aming relasyon pero nakasal pa rin kami. At ito, walang makapaghiwalay sa amin. Napakaraming pagsubok, nakamatayan, mga banta, pero hindi niya ako iniwan. At ito, aalis ako. Iiwan ko siya kasama si Chanel, kasama si Baby, at kasama si Lord. Sa pag-alis ko, ang baon ko pag-ibig nila. At yung mga pangarap namin, at yung aking prinsipyo na kailangan ko muna sarili ko muna bago ang iba. Ang priority ko rito si Baby, hindi muna ang iba. Mahal ko rin naman ang ibang nakapaligid sa akin, pero priority ko talaga ang aking anak. Kailangan tulungan ko ang sarili ko at ang aking pamilya bago ang iba. Naisilid na nga ni Mrs. lahat ng aking gagamitin at aking mga gamit. Gumising nga ako ng madaling araw at tinititigan si Baby. Humihikbi siya na hindi ko alam. Tinititigan ko rin si Chanel, ang aking asawa. At may napansin ako kay Baby, nalulungkot siya. Humihikbi siya ng tulog. Alam siguro ni Baby na paalis na ako. Pagmasdan niyo mabuti ang kanyang bibig, humihikbi siya, umiiyak siya sa panaginip. Hindi naman dati siyang ganito, pero umiiyak siya habang tulog. Nagdadalawang isip tuloy ako kung aalis ba talaga ako o hindi. Dahil sa nakikita ko kay Baby na nalulungkot siya. Ayaw siguro ni Baby na iwan ko siya, pero wala akong magagawa. Ngayong araw nga, hinihintay naming magising si Baby. Pero hindi siya gumigising. Dati-rati naman pag ganitong normal na araw, gumigising siya at naglalaro. Pero iwan ko ba bakit ngayon ayaw yata niyang makita na paalis ako. Iba pala ang pakiramdam pag ganito na kinabukasan ay aalis ka na. Napakaliit ng oras, napakabilis ng oras. Hindi ko naramdaman ang lamig ng tubig kahit madaling araw. Kinakailangan kasi maaga ako sapagkat minsan nagtatraffic dito sa Dasma papuntang Manila. Mahirap nang maiwan. Simula kasi dito sa Cavite, magbaban ako papuntang Baclaran. At pagdating ko naman sa Baclaran, sasakay ako ng taxi papunta ng airport. Nakaligo na nga pala ako at magbibihis na ako. Hindi ko malaman ang gagawin kung yayakapin ko si Chanel o magsusot ako ng sapatos. Pero natakbang oras, kinakailangan ko muna magsapatos. Hinihintay nga namin gumising si Baby pero hindi siya gumising talaga. At ito, tinutokso ko si Mrs. Sabi ko, umiiyak ka na. Umiiyak naman talaga siya, hindi lang pinapahalata sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin kung yayakapin ko ba si Chanel o gigisingin si Baby o yayakapin ko ang asawa ko. Pero ayaw ko maging emotional ngayon. Ayaw kong pakita sa kanila na umiiyak ako sa pag-alis ko. Kaya umalis ako mag-isa rito. Walang naghatid sa akin sa airport. Ayaw ko kasing makita na tumutulo ang luha ko. Sabi ko nga kay Mrs. yakapin na ako kasi paalis na ako. Samantalahin ang oras ngayon. At si Baby hinihintay namin gumising pero hindi talaga siya nagigising. Sabi ko kunin mo na si Baby para mayakap ko. Naawa naman kaming gisingin si Baby kaya binayaan namin tulog siya. At ito si Chanel nagpapabibi talaga. Nakakaawa rin si Chanel simula pagkuha namin ng malita at paglalagay ng gamit sa malita nakakaramdam siya. At ito kahit inaantok siya binabantayan niya talaga ako. Alam siguro niya na ito yung huling araw niya na makikita ako. At 3 years bago makabalik uli. Kinuha na nga ni Mrs. si Baby para mayakap ko. Hindi talaga siya gumigising. Ayaw talaga niyang makita na nakabihis ako. Sigurado kasing iiyak siya pag nakita niya na hindi ko siya isama. Nabitbit ko ang malita. Nang time na to, ang pakiramdam ko parang sasabog ang puso ko. Na sobrang kabang-kaba na hindi ko pinapahalata sa kanila. Na kung pwede lang na hindi na ako umalis. Iniisip ko ng time na to na sobrang haba ng 3 years bago ko uli sila makasama.
Hindi ko mapaliwanag ang pakiramdam ng pagyakap ko kay baby. Parang sasabog talaga ang puso ko na kung pwede nga lang talaga na hindi kita pwedeng iwanan, Tutoy. Na pagbalik ko talaga malaki ka na, hindi kita nakasama ng baby ka pa. At ito si Janet, dumidila-dila siya na pakiramdam ko, mihikbi siya. Hindi mapaliwanag yung mukha ni baby na para talaga nalulungkot siya, nakayakap siya, natulog. Ayaw talagang makita ni baby ang pag-alis. At ang misis ko naman pinipigilan ang kanyang luha. Paikot-ikot siya pero halata ko talaga na namumugto ang kanyang mata. Ayaw niya pakita sa akin na malambot siya. Ayaw ipakita ni Mrs. na naluluha siya at nalulungkot siya. Baka kasi hindi ako umalis. Kasi itong time na to talaga, parang ayaw ko na talagang umalis. Pero tinitingnan ko si baby, sabi ko, baby kaya natin to. Kasama natin si Lord. Saglit lang ang panahon, makakabalik rin ako ng safe at ligtas at maayos ka na. Malaki ka na at para sa future natin. Nandito na ako sa taxi, pumunta ng Terminal 1 dito sa Baclaran. Try uli ako mag abroad. Tagal akong tambay, 6 years akong Yan tag ni mom. Manila Taipei, Gate 7, 12:10 boarding time. 1 bag to Taipei, immigration na po. Thank you ma'am. Nakuha na natin yung yung boarding pass. Yan, hawak na natin. So, pwede na tayo ngayon magpunta ng immigration. Pero si CR muna tayo kakain. Nasaan ba yung CR dito? Hanapin natin yung CR. Ayun. Lolo. Ayun, daming paalis dito. CR muna tayo. Nakuha ko na yung aking boarding pass. So kakain sana ako sa Jollibee pero hindi na ako pinalabas ng pinagtanong ako. Sabi kumain na lang daw ako sa loob ng immigration. Kasi yung flight ko rito ay alas 12. Alas 12 yung flight natin. So papasok tayo sa immigration ngayon para doon na lang kumain. So alas 12 pa naman, so mayroon pa tayong 2 hours. Ayan, nakapasok na tayo dito ngayon sa immigration. Big 7 ako. So kakain muna tayo. Medyo mahal ang mga pagkain dun, mga 200 pataas. So tingin tayo dito sa iba. Food market. Just one choco. 1 chicken. 1 chicken then. Burger. Torta na lang sa rice. Kasi yung tubig. 35. 86. 86 ang 205 lahat na. 205 less 180. To await our flight boarding announcement. So kakain muna tayo kasi alas 12 pa naman yung flight natin. Tara. Tortang talong lang yung ulam natin. Inubos ko lang yung aking barya sa pitaka. Sayang kasi kung madadala rin. Kasi po si sayang kasi. Amin na pong inaanyayahan ang mga pasahero ng Eva Airways na nakaupo sa Solar bilang 3. Maaari na po kayong sumakay sa pamamagitan ng lagusang bilang 7. Number 3 po, so number 3. Pasok tayo.
68D tayo at hahanapin natin yung ating upuan. Go straight and turn right. Thank you. 68. What kind of door? Thank you. Thank you. Go straight and turn right. What number? 68D. Dito yata tayo sa buntot. Ladies and gentlemen, welcome aboard. For your comfort and safety, please take the carry-on baggage in the overhead compartment. Yan, dito na tayo sa upuan sa 68D. Nakalapag namin dito sa Taiwan ngayon. Ang oras ay 2:40. Thank you. Ako sa Taiwan ngayon. Lang. Welcome to Taiwan. So dito na kami sa Taiwan ngayon. Kalalapag lang ng eroplano namin. Napagad na Taiwan. So wala pa 2 oras. So mag-stop muna ako rito sa kasi iniipon dito yung mga galing daw sa agency. So titingnan ko kung nandito yung pangalan ko. Broker. Ayun, nakalabas na kami sa immigration at ngayon ay kukunin namin yung mga baggage namin. Nasa ilang kami? 1, 2, 3, 4 10 pala kami ngayon na OFW. Yan yung baggage namin, yun na lang yung natitira. So nasa akin baggage ko. Ay mga kasama ko. Yan. Parang X lang yan, babalik. Hey, yung burger na yun, no? So sa akin kulay green, yan na. Parating na. So yan yung mga kasama ko. Natin. Bigat. Ako na yung bagahe ko. Amen. Ang kasama namin. Ayan na. Mga na baggage. So yung mga kasama ko, mga iba-ibang agency rin yan. Mga city employment, kung saan saan. Bigat. Kami. Pumasok kami sa room, so dito kami siguro ipon. Diretso ka na ba? Diretso ka na. Dito kami palabas na. Yung sundo namin ay hinihintay namin. Ang ganda namin kasama, Taiwan. Mga pogi namin mga kasama. Ngayon nandito ako ngayon sa airport at naiwan ng mga kasama ko sapagkat may mga sundo na sila.
Supposed to be ang flight ko pala dapat ay mga gabi pa, pero dumating ako ngayon alas 2 na ng hapon. Kaya yung susundo sa akin parang hindi masyadong alam na parating ako, kaya inaayos pa nila. So maghintay muna ako rito hanggang 6 o'clock daw. Kasi yung mga kasabayan ko nagsialis na, tapos yung mga parating mga nasa 100 plus na mga Vietnamese, so dun daw ako sasabay. So hintayin natin hanggang alas 6, alas 4 pa lang naman. So napakaganda ng airport dito sa Taiwan. Yung mga palabas na mga mga kadarating kitang-kita sa CCTV dito sa harapan. Pakita ko sa inyo. Pakalawak. Lawak ng airport. Kinuha na yung passport ko nung sombrero kanina. Dami mga Nepal. Mga yan, kadarating lang, mga factory. Ayun. So nasa 100 mahigit. Yan. Nag-iisang Pilipino lang ako, puro mga Thailander. Nasa 100 plus. Ayan lahat yan. Ayan, dito ako sinabay sa mga Taiwanese yata ito. Thailand yung passport namin. Ako lang ang Pilipino rito, puro Nepal, Vietnamese. So nasa 150 sila. Dami. Ito yung mga passport namin. Umaga. So maaga kami ginising ngayon, buti na nakaligo tayo. So yung mga kasama ko ngayon, mga Vietnamese yan. Ako lang yung Pilipino rito sa room na. So nagsisipagbangon na sila kasi may sumundo sa aming Taiwanese. Sabi nandiyan na daw yung sasakyan sa baba. So kaya na marami kami dyan, tabi-tabi dyan sa latag na yan. So may tagi-isa namang kumot. So buti na lang 4:30 ako nagising at nakaligo na tayo. So kaya medyo fresh tayo ngayon. Sige, so bababa na kami ngayon. So bali 4th floor yung yung room ko. Dito na. Tubig naman dito, ano naman niya. Malita namin. Dito nakalagay yung mga malita namin. So kukunin ko lang yung malita ko. Napakarami. Ayan, mag-aalas 5 pa lang. So nandito yung sundo namin bus. Number 4 tayo. Ayan. At tayo dadalhin ngayon sa medical. Ayan. Laki ng building na yan, taas yan. So diyan kami tinipon, pati mga babae na andyan. Ang laki ng bus namin. Ayan, bus namin.
Dito kami sa bus ngayon at papunta na sa magpapamedical na namin. Number 4. So kahapon lang kami dumating ng mga alas 4 sa airport. At ngayon madaling araw ng alas 4 magpapamedical kami. Para siguro sa pagkuha ng maga sa residency. Parang ikama yung card na gagamitin sa para hindi ka mahirapan pag gumala, identification card. Dito kami medical din pala sa lugar na yan. Si Kabayan, nag-iisang Pilipino rin kasama, Vietnamese. Dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Nasa 115 mga Vietnamese yan. Mga Vietnamese. Ayan, binigyan kami ng ganito na pipilapan para sa medical. Pagkatas daw nito kakain kami. So ito lang yung clinic nila, medyo maliit lang pero sa loob medyo malaki pala. Ang bilis lang ng medical dito, mga 15 to 20 minutes lang tapos na kahit napakarami. So ang bilis ng x-ray, hindi katulad sa Pilipinas na sobrang tagal. Tapos ko ng mga medical at ito kuha na tayo ng bago sa stone. So pababa na tayo. Madali lang naman yung medical inabot lang ng mga 15 minutes siguro. Ayan, katatapos lang na medical namin dito sa sa clinic na to. So okay na, pupunta na tayo sa may mga malita. Nakalagay mga malita namin Đúng ngay. Doon namin na na broker yata to, dadalhin kami sa company. Yun, nakarating na tayo dito sa bahay ni ni Papa Ryan at yun, inhatid ako ng ng employer, inhatid ako ng agency yung broker dito. So binigay sa akin susi. Si Papa Ryan ay nagtatrabaho pa nung dating ko. Ito yung malita ko, nilagay ko muna rito. So sa wakas, thanks God. Nakaraos din tayo sa sa biyahe. Simula Pilipinas, saka biyahe sa eroplano. Tapos pagdating kahapon pa ako alauna nasa airport na ako ng ng Taiwan. Tapos nasundo ako doon siguro mga alas 6 na. So medyo napapagod ako pero yung isip ko naman hindi napapagod, yung katawan lang. Kaya nung pagdating namin sa accommodation doon sa medyo pagkahiga ako nakatulog agad ako kaya nagising ako ng alas 3:30. Magbi-medical kinabukasan. Naligo agad ako ng 3:30 tapos yun. Alas 4 nga may pumuntang magsusundo na para sa medical. At ngayon nga ang oras ay oras na 11:20. So dumaan muna ako doon sa factory ni Papa Ryan at nakita ko yung trabaho niya. So at ngayon nandito ako sa room niya. So mamaya na ako magkikwento. Maghuhubad muna ako sapatos. Ayan. So binigay sa akin nung agency yung susi. Binigay ni Ryan yung susi sa akin tapos sinamahan ako dito nung babae na broker sa room ni Papa Ryan. At ito na ako. So napakabait ng amo ni Papa Ryan. Pagdating doon, binibiro ako pero hindi makapagsalita ng Tagalog.
hindi ba magsalita ng English. Sabi sa akin kung okay lang daw sa akin yung mga ihahayin nilang pagkain sa akin. Sabi ko, kahit ano, everything sir. Kaya akong kainin. Sabi ko, wag lang yung ano, yung mga endangered species. So ayan, bigyan tayo ng pagkain at kakain tayo kasi ang huli kong kain ng tanghali pa kahapon sa aeroplano. So ngayon ay tanghali na rin. So maganda rin kasi fasting siya sa ano, sa medical. Maganda yung result ng medical natin. Kinunan kanina akong dugo. Ayan. So, sinaksak ko yung electric fan. So, hindi ko muna binuhay yung aircon ni Papa Ryan. Ayan. So, titingnan ko yung pagkain na hinanda. Diyan muna yung malita muna. Yung malita dyan muna. So, kakain muna ako. Gutom na ako. So, titingnan ko ang pagkain na ito. Oo. Ayan. Salamat sa Diyos. Salamat Papa Ryan. Salamat sa lahat. At andito tayo sa Taiwan. Kain tayo. No? Hindi ako marunong mag-chopstick. Kalimutan ko na. Dito. Limutan ko na talaga mag-chopstick. Harap. Good. Mayroon pa dito ang paparayan. Isda pa lang. Pakasin. Dami. Mayroon pala dito sa paparayan na ano. Luto. Meron pala sa paparayan dito niluto ng ano. Naglaga pala si paparayan ng ano. Karni. May boneless bangus pa. Natin. Masarap. Dami. Ang dami, tingnan nyo. Dami. May beef, may ano. Punong-puno, may gulay. May sabaw. So, sarap nito. Karne. Masarap. So, ayan. Kakain muna ako. So, hindi ko muna bibidyo yung mga pagkain ko para mabusog ako ng sobra. So, kain muna tayo. Kain po tayo.